Pag-usapan na po natin mga kaibigan itong pasabog po ni Miss Malu Tiquia or Professor Malu Tiquia. Patungkol po ito sa mastermind, no? Mastermind po mga kaibigan or utak ng script ni Madriaga. Pakinggan muna natin si Miss Malu Tiquia. Ako, ang balita ko, may isang legislator na in and out at saka may isang ex-legislator na in and out rin. Pero yung isa, dating kalihim ng kagawarawan ng hustisya. Yung isa, dating senador. Ayan po mga kaibigan, pag-usapan muna natin to guys, no? Itong mga utak ng script ni Madriaga. Isang ex-senator at isang ex-justice secretary. Alam na natin kung sino po sila, no? Hindi na po natin kailangan pangalanan. Ito po, basahin lang po natin sa balita para dagdag lang po sa inyong kaalaman mga kaibigan at magkaroon din kayo ng idea. Itong mga nakalagay po ngayon sa mainstream media po ito, no? Kung babasahin po natin, a lawmaker and an ex-senator allegedly helped craft Madriaga affidavit versus Sara Duterte. Ang nakalagay po dito, the affidavit of Ramil Madriaga against Vice President Sara Duterte was allegedly not entirely his own work, no? Ibig sabihin guys, hindi po siya ang gumawa. Hindi po si Madriaga ang nag-isip nito. Hindi siya ang brainchild. According to political analyst Malu Tiquia, an incumbent legislator, incumbent ibig sabihin mga kaibigan, active siya ngayon na legislator. Who was a former Justice Secretary. So alam niyo na kung sino ito. Si Saba Queen. And a former senator helped Madriaga craft his sparkling affidavit in an attempt to implicate Duterte in an alleged misuse of public funds. So tandem po silang dalawa, kaya nga ang tawag sa kanila guys, riding in tandem. Isang ex-senator na kahol ng kahol, tsaka isang ex-justice na ngayon ay isang nasa kamara na. In an interview on Billionaire News channels at the Perth Point on Thursday, she said the two individuals reportedly in and out of jail facility in Taguig City where Madriaga is detained. Ibig sabihin guys, labas-masok itong dalawang to. Imagine niyo mga kaibigan, labas-masok po sila sa Taguig City, sa jail facility. They were able to help him craft the sparkling affidavit against Vice President Sara Duterte. One is former Justice Secretary and the other a former senator. Ayon po yan kay Professor Tiquia. Madriaga, who claimed to be a former security aide of Duterte, has accused the Vice President of obtaining campaign funds from illegal offshore gaming and drug trafficking operations. The House Committee on Justice has been discussing where Madriaga should be placed under protective custody. The request was filed by Akbayan Representative Chel Jokno after Madriaga claimed he feared his life. So mga kaibigan, ito yung incident po na nanghingi pa sila ng request. Kumbaga nang request pa sila na protektahan daw itong si Madriaga. Tiquia, however, doubted Madriaga's safety concerns. Well, you're safe in jail system. There are guards there. If there will be an attempt of his life, surely it will not come from office of the Vice President. What will they get from that? Sabi po ni Malu Tiquia, no? She added that any concerns over protective custody should be addressed to the Department of Interior and Local Government or DILG. The BJMP is under DILG. So if you're looking at protective custody, why don't you appeal to the Secretary of DILG and say put several guards there? So mga kaibigan, kung talagang gusto nilang protektahan po, di umano, itong si Madriaga, bakit daw ayaw nilang lumapit sa Secretary ng DILG? Kasi siyempre alam naman natin, ang BJMP po is under ng DILG yan. So meron po talagang issue dito at meron pong something, no? Ibig sabihin guys, mukhang talagang gawa-gawa lang po nila ito. Pakanalan po nila guys na kunwari nanganganib ang buhay niya. Sabi pa nga nila, ang tinuturo pa nga nila dito, walang iba kung hindi si Teves. Yun ang tinuturo nila, si Teves, mga kaibigan. Na siya daw ang utak dito. Na para gurgurin daw mga kaibigan
itong si Madriaga. Kaya marami pong nag-iisip, paano nangyari yun na si Teves? Ang layo naman yata. Di ba? Parang ang layo naman po mga kaibigan pag sinabi mong si Teves. Ito po basahin lang po natin ang pahayag ni Attorney Paulo Panelo, Panelo Jr., no? Yung anak po ni Panelo. Basahin lang po natin para dagdag lang po sa inyong update. Ito po patungkol po ito sa banta daw sa buhay, no? Di umano sa buhay po ni Madriaga, mga kaibigan. At ang tinuturo nila ay walang iba kung hindi si Teves. Ito po, lakihan lang po natin guys para mabasa po ng lahat. Ito po ang official statement ni Attorney Paulo Panelo Jr. Ramil Madriaga's new claim that former Congressman Arnie Teves wants him dead is comical. Ibig sabihin, patawa lang, no? Parang joke lang po yung sinasabi nila. Let us recall that Madriaga, through his counsel, previously claimed that Vice President Sara Duterte visited him in jail to persuade him not to testify. That story was quickly debunked by DILG Secretary John Vic Rimulya, who confirmed that VP Sara visited Teves, not Madriaga. Ayan klaro po yan Ang binisita pala ni Vice President Sara Duterte sa kulungan, mga kaibigan, ay si Teves. Hindi pala si Madriaga, mga kaibigan. Ayan nakalagay Basahin niyo po. Nakalagay naman dyan, pinost ko. Ayan VP Sara visited Teves, not Madriaga. Di nadibang kayo ngayon. Since his lie was exposed, Madriaga has conveniently shifted his narrative to insinuate that VP Sara, through Teves, is behind the alleged threat to his life. So, binaliktad kaagad ni Madriaga or kampo ni Madriaga na si VP Sara daw, mga kaibigan, through Teves, ang nasa likod po, nagugurgurin daw itong si Madriaga. This obvious falsehood is entirely a brand for someone who has lied through his teeth about his supposed association with Vice President and his own background. The House Justice Committee's blind acceptance of his ridiculous and unsubstantiated narrative from a polluted source only confirms that committee's willingness to entertain publications in pursuit of politically motivated agenda. Yan po ang sinasabi, mga kaibigan, ni Salvador Panelo A. Jr. Ito po, isa po sa mga legal counsel po ni Vice President Sara Duterte. So, klarong-klaro po guys, na ito po talagang gawa-gawa lang po nila. At tinuturo po nila dito, mga kaibigan, walang iba kung hindi itong si dating Congressman Teves. Kaya nga sinabi ito comical kasi nga pinagtatawanan po itong theory nila, no? Gawa-gawa nilang theory. Kaya pinagtatawanan Di ba? Parang joke po, mga kaibigan. Paano mangyari yun? Ang layo-layo naman ni Teves. Bakit napunta kay Teves? Di ba? Parang lang yan Nagulat ang lahat bakit pati si Kitty Duterte na-involve Sabi ni Hello Kitty, dagway sa mga demonyo. mga demonyo. So, mga kaibigan, kayo na pong bahala guys, humusga. Klarong-klaro naman po, di ba? Na ito po ay talagang scripted lang po lahat ito. Dramatization. Na kunwari po, itong si Madriaga guys, ay nanganganib ang buhay. Para meron po silang maituro. Kasi alam naman natin, at klaro naman po ang sinabi ni Attorney Panelo Jr. na ang binisita di umano ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman si Madriaga, kung hindi si Teves. Kaya kinonek kaagad nila doon. Nakagawa kaagad sila ng ibang narrative na ang tinuturo nila ngayon na utak para gugurgurin di umano si Madriaga sa loob ng pihitan ay walang iba kung hindi si Congressman Teves. Klarong-klaro po.
Pero kahit ano pang gawin nila dyan, guys, kung may mangyari kay Madariaga, wala. Ang layo-layo ni Teves eh. Sabi nga ni Miss Malutikia, hindi naman yan magagawa nila kasi nasa loob ng kulungan yan eh. Pero syempre, mag-iingat na lang po sila dyan kasi talagang gagawa sila ng paraan. Di ba? Gagawa talaga sila ng paraan, mga kaibigan, para to implicate, no? To implicate the Vice President. Para magkaroon po ng another bigger issue. Gagawin talaga nila lahat yan. By hook or by crook. Talagang pipilitin nila, mga kaibigan, na masira po ang kredibilidad ng ating Vice President Duterte. Kasi sa ngayon pa lang, di ba? Marami na pong nagsasabi. Kahapon lang po may press con, di ba, ng mga lawyers. Di ba? Kasama sila Attorney Topacio, sila si Respicio, at kung sino-sino pang si Attorney Torion, na sila po'y pumunta na po sa Supreme Court para mag-file po ng certiorari, no, prohibition, at saka yung sinasabi nilang TRO. Kaya mga kaibigan, medyo nagkakagulo na po sila ngayon. Itong mga kalaban, hindi na nila alam gagawin nila. Kasi the moment po na mag-granted po yun ng Supreme Court, guys, wala na. Tapos na ang impeachment ni BP Sara. Basura na yan.